Nagpapatuloy pa rin daw ang mga mangingisdang Chino sa pagkuha ng mga taklobo sa Scarborough Shoal. Gate ng Malacanang, panghihimasok ito sa teritoryo ng Pilipinas. Makibalita tayo kay Jam Sisante Caico. Hunyo noong isang taon pa iniulat ng programang Reporter's Notebook ang mga napinsalang bahurang ito sa Scarborough Shoal. Ang mga nagkabasag-basag na mga bahura, collateral damage lang sa tunay na pakay umano ng mga Chino. Pinagkukuha nila yung mga clams na nakadikit na sa bato. Baka sa sunod na taon o araw, wala na kami mahuling isda. Dahil wala nang mabahayan talaga, dahil durog-durog yan. Taong 2012, 8 fishing boat na rin ng China ang nahuli sa Scarborough Shoal na may lamang mga taklobo o giant clams, corals at mga isda. Pero nagpapatuloy pa rin daw hanggang ngayon ang pagkuha ng mga Chinong mangingisda sa mga taklobo sa Scarborough Shoal. Ngayon, tinatawag yan ng Malacanang na panghihimasok sa ating teritoryo at paglabag sa ating soberanya. As far as we are concerned, that is ours. So we will be objecting to any intrusion. If it's our territory, therefore it is an affront to our territory and to our sovereignty. Ipinauubaya daw ng Malacanang kay Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin kung anong legal na aksyon ang gagawin ng Pilipinas laban sa China dahil dito. Ang mga mangingisda mula Palawan at Zambales dumulog na sa Korte Suprema para obligahin ang gobyerno na protektahan ang kalikasan sa West Philippine Sea. Kasama ang Integrated Bar of the Philippines at Free Legal Assistance Group, naghain sila ng petisyon para maglabas ng writ of kalikasan ng Korte na mag-uutos sa gobyerno na ipatupad ang ating mga batas pangkalikasan. Sabi ng grupo, pinagbasihan nila ang desisyon ng Arbitral Tribunal na nagsasabing nagdulot ng malaking pinsala sa kalikasan ang mga aktibidad ng China sa West Philippine Sea. Meron pong unregulated illegal fishing, gathering of clams, giant clams, sea turtles, etc. sa area na ito. Plus yung artificial island building po na nagdredge po ng mga corals dyan sa area na yan ay almost permanent po ang damage nito. Pinapanagot ng IBP ang DENR, DOJ, Department of Agriculture, Philippine Navy, Philippine Coast Guard at iba pang ahensya ng gobyerno. Sinusubukan pa naming kunin ang kanilang panig. Itinanggi naman ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo ang puna ng ilang kritiko na may kinalaman sa eleksyon ang matapang nilang mga pahayag laban sa China ngayon. Hindi raw sila basta-basta naglalabas ng reaksyon tuwing makakatanggap sila ng mga report tungkol sa aktibidad ng China. Mataas din daw ang rating ng Pangulo sa mga survey kaya wala raw koneksyon ang kanilang mga tugon sa nalalapit na eleksyon. Jam Sisante Caico, GMA News.